Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1581 hanggang 1590. Tumanggo si Severin at sinabing, "Oo, hindi ka masyadong masama ngunit marami pa ring problema." Natigilan si Elsa nang una niyang marinig iyon, ngunit saglit lang. Pagkatapos noon, lumiwanag ang kanyang mga mata at sabik siyang malaman kung ano ang mga problema sa kanyang kakayahan sa alchemy. Talaga? Anong klaseng problema? Mangyaring sabihin sakin. Ang kanyang pagkasabik na makakuha ng karagdagang kaalaman ay isang dagdag na puntos. Siguradong natuwa si Severin doon. Nagmamadali ka sa buong proseso. Sa halip na ihagis ang mga espiritual na halamang gamot sa tamang oras, palagi mong itatapon ang mga ito ng mas maaga. At noong kinukuha mo sila, para kang nagmamadali. Maglaan ng oras. Maghintay lamang ng 2 o 3 segundo. Kung mayroon kang mas mahusay na kontrol sa timing, ang kalidad ng iyong alchemical pill ay gaganda. Oh, talaga. Siguro sobrang naiinip ako at sobrang kinakabahan din kaya hindi ko napansin. Master, salamat sa payo. Papansinin ko ang mga payo na iyon. Itinaas ni Elsa ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Severin, "Sige. Magpahinga ka na. Pag-isipan kung ano ang sinabi ko at suriin mo ito para mapabuti mo sa susunod." Tumanggo si Elsa. "Ano naman sayo? Hindi ka ba magpapahinga?" Ngumiti si Severin. "Hindi. Nagpaplano akong gumawa ng 2 pang round. Dapat akong maging pamilyar sa paggawa ng mga 3rd grade high-rank alchemical pills. Kung mas pamilyar ako sa paggawa ng mga alchemical pills na iyon, mas mataas ang pagkakataon kong makagawa ng 4th grade low-rank alchemical pills. Sana ay maging 4th grade low-rank alchemist ako sa lalong madaling panahon." "Master, nagpapakahirap ka palagi sa iyong sarili ngunit ang pahinga ay mahalaga din. Ang paggawa ng mga alchemical na table tasks ay talagang nakakapagod, lalo na sa iyong pag-iisip." Sabi ni Elsa. Sa ngayon, mas lalong nadagdagan ang paghanga niya kay Severin. Ngumiti siya at lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay nagpatuloy si Severin sa paggawa ng 2 pang round ng mga alchemical na table tasks. Pagkatapos nun, naligo siya at natulog. Kinaumagahan, nagising siya at napagtantong naghihintay na sa kanya ang 4 na babae sa hardin. "Wow, masyado kayong maaga, mga babae." Napakagandang sandali na masaksihan ang magandang tanawing ito pagkatapos niyang magising. Ang bawat isa at hitsura. Ang makita ang mga ito araw-araw ay tiyak na makakatulong upang mapalakas ang kanyang kalooban. Sabi ni Sheila. "Siyempre. May nagsabi na bibigyan niya kami ng alchemical pill ngayon." Kaagad, pinitik ni Severin ang palad para kunin ang alchemical pill at ibinigay ang isa sa mga babae. Habang binibigay niya ang mga ito, sinabi niya, "Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakalimutan ang tungkol dito. Ito ang mga pills na angkop para sa iyong paggamit at ito ay may sapat na kapangyarihan upang matulungan kang mag-level up. Kapag ang iyong antas ay matatag, maaari kang umunlad muli." Tiningnan ni Sofia ang tableta sa kanyang kamay at nakaramdam ng sobrang sarap at kasiyahan. Ang iba pang babaeng miyembro ng sekta ay patuloy na pinupuri siya sa paghahanap ng mabuting asawa. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na may mali na kailangan niyang makibahagi ng lalaki sa ibang babae. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng pagkakataong tulad niya dahil si Severin ay isang talentado at kahangahangang tao. Hihihi. Honey, maaari mong gawin ang lahat ng oras na gusto mo sa iyong alchemy. Hindi kami magkakaroon ng oras para samahan ka dahil magiging busy kami sa pagsasanay namin. Iyon ang sinabi ni Diane kay Severin pagkatapos niyang matanggap ang tableta. Nagulat ito kay Severin. "Tiyak, maaari pa rin akong maghanap sa inyo sa gabi pagkatapos ng inyong pambihirang tagumpay, tama ba? Ibig kong sabihin, kakailanganin mo pa rin ng oras upang patatagin ang iyong antas upang mahanap ko kayong mga babae ay hindi makakaapekto sa pagsasanay." Hindi nakaimik si Diane. Ang dahilan kung bakit niya nasabi iyon ay dahil gusto niyang magkaroon ng ilang oras, ngunit hindi niya alam na napakagaling ni Severin sa paghahanap ng mga butas. Pervert. Iyon lang ba ang naiisip mo? Namula si Sheila at inikat ang mata kay Severin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Severin.
Ang plano ko ay manatili dito at gumawa ng higit pang mga table task bago ako tawagan ni Larry. Gayunpaman, kailangan kong bumalik kung hindi niya ako tatawagan pagkatapos ng isang buwan. Tiyak, dapat silang makahanap ng ilang impormasyon tungkol sa Lepus Hall at Simeo Hall kung ang dalawang bulwagan ay umiiral noon. Natatakot ka bang wala na ang dalawang bulwagan na iyon o nawasak ng ibang mga gang? Tanong ni Dayan dahil nasasabi niya ang pinag-aalala ni Severin. Tumango si Severin. Oo, matagal na tayong naghahanap pero hanggang ngayon wala pang balita tungkol sa kanila. Napakalaki ng Dracodem sa napakaraming gang. Hindi pa banggitin ang mga bagong puwersa ay itinatag at ang mga umiiral na gang ay napapawi araw-araw. Kung ganoon nga ang kaso, magiging napaka-problema nito. Napaisip naman si Sofia at nagsabi. Kahit na ang dalawang bulwagan na iyon ay naalis na. Hindi ka ba makakahanap ng dalawang level 1 warrior emperor at italaga sila bilang kani-kanilang hallmaster? Hindi ba ang iyong misyon na tipunin ang kinakailangang 12 miyembro lamang? Nang marinig iyon, hindi sigurado si Severin kung matatawa o maiiyak kay Sofia dahil sa pag-iisip na iyon. Numati siya ng medyo may pait. Pagkatapos ay sinabi niya, iyon pa rin ang pinakamaliit na pagpipilian kung naubos na natin ang lahat ng paraan at mga pagpipilian. Binigyan ako ng aking master ng malinaw na tagubilin upang mahanap ang lahat ng 12 orihinal na hallmasters. Hindi mahalaga kung nawasak ang gang o hindi, hanggat ang pinuno ng gang ay nabubuhay pa, dapat silang matagpuan. Hindi ibinibilang kung makahanap ako ng kapalit na papalit sa kanila. Nakaramdam ng hiya si Sheila at ngumuso. Nakahanap ka sa iyong sarili ng isang weirdo na master. Hindi ba ang pangunahing bagay ay ang pagtitipon ng tamang bilang kahit sino man ito? Hindi pa banggitin kung gaano kasinto-sinto ang uncle master mo. Hindi lamang niya gusto na mahanap mo sila, hiniling niya sa iyo na pagbutihin ang kanilang mga natamo hanggang sa level 9 warrior king man lang. Di ba medyo sobra-sobra ang kahilingang iyan? O baka wala tayong alam na sikreto? Nagkibit balikat si Severin. Wala akong mga pahiwatig tungkol doon. Gayunpaman, ganyan sila maglagay. Dahil pumayag na ako na gawin ko ito, dapat kong gawin ito ayon sa kanilang kagustuhan, tama ba? May natitira pang 3 buwan at 20 kakaibang araw. Kailangan ko lang gawin ang lahat. Sa totoo lang, sa dinami-dami ng mga taong naghahanap sa kanila, sigurado akong magkakaroon tayo ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Kanina lang, sinabi ni Larry na kaunti na lang silang lungsod na hahanapin. Malamang na makakarinig tayo mula sa kanila sa loob ng ilang araw. Sabi ni Sofia habang nakangiting nagpapalakas ng loob kay Severin. Kinaumagahan, dinala ni Sofia ang iba sa lungsod para mamasyal. Sa gabi, ginugol ng 4 na babae ang kanilang oras sa pagsasanay habang si Severin ay abala sa paggawa ng mga alchemical pills. Bago ito napagtanto ng isa, lumipad ang oras sa isang kisap mata, at 20 araw na ang lumipas. Sa panahong ito, ang mga Grand Elder ng Stormy Moon Sect ay dumarating araw-araw upang humingi ng higit pang payo kung paano ma-master ang alchemy skill. Ang Great Grand Elder ay umunlad din mula sa isang 3rd grade low-rank alchemist upang maging isang 3rd grade medium-rank alchemist. Samantalang ang 2nd Grand Elder ay tumaas mula sa 2nd grade high rank sa isang 3rd grade low rank na alchemist. Ang mga Grand Elder ay hindi maaaring maging mas kalugod-lugod sa kanilang pagbuti. Para naman kay Severin, 7 araw na ang nakakaraan, gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay at naging isang alchemist na 4th grade low rank. Kaya naman, naging abala siya sa pagpapahusay ng kanyang mga kasanayan sa paggawa ng pang 4th grade low rank na alchemical na table task, dahil gusto niyang pagbutihin ang kalidad ng mga ito ng may mas mahusay na kasanayan. Tiyak na ang kalidad ng tabletang ito ay hindi bababa sa mataas na kalidad. Napaisip si Severin habang pinagmamasdan ang tableta sa kanyang kamay habang nagtatrabaho sa kanyang silid. Hindi niya napigilan ang sarili at ngumiti ng tagumpay. Malinaw, siya ay lubos na nasisiyahan sa kalidad ng alchemical pill. Paglabas niya ng kanyang silid ay natigilan siya. 3 buwan na lang ang natitira mula sa takdang petsa. Gayunpaman, hindi ito isang hindi produktibong panahon dahil binigyan niya ang Stormy Moon Sect ng higit sa 200 3rd grade alchemical pills.
Ang bawat isa sa sekta ay nag-improve ng kanilang mga kasanayan at napakalaking ranggo sa araw-araw dahil sa mga table tasks, at ang buong sekta ay tuwang-tuwa. Bilang karagdagan, ginamit ni Severin ang karamihan sa second grade at third grade na espiritual na mga halamang gamot at maging ang ilan sa mga halamang gamot na fourth grade low rank sa paggawa ng mga table tasks. Dahil dito, nakapag-imbak siya ng higit sa 3,000 mga table tasks. Ipinakita nito ang kamangha-manghang bilis sa kanyang kakayahang gumawa ng mga alchemical na table tasks. Kung ang mga salita ay lumabas, malamang na lumikha ito ng kaguluhan at mabigla ang mga nakarinig tungkol dito. Gayunpaman, nang maalala ni Severin ang gawain, nagsimula siyang mag-alala kung sapat na ba ang natitirang oras. Hanggang sa nakita niya ang pag-unlad na natamo ng mga kababaihan sa kanilang pagsasanay ay hindi niya naramdaman. Panatag. Hindi masama, Sofia. 2 beses na tumaas ang iyong natamong tagumpay at naging level 9 Warrior Emperor. Kapag naging matatag na ang kalagayan mo, hindi na kailangan ng oras para umunlad ka para maging saint. Masayang sabi ni Severin habang nakatingin kay Sofia. Ano? Ako? Paano ako? Patakbong lumapit si Sheila kay Severin at tumakbo sa paligid niya. Mabuti rin ang ginawa mo, Sheila. Mula sa isang level 3 Warrior King hanggang sa isang level 7, labis akong nalulugod sa iyong bilis ng pag-unlad. Tumanggaw si Severin. Tumanggaw si Diane. Napakabilis ng pag-usad ni Sheila. Kahit na naabot ko na ang level 8 ngayon, malamang na maabutan niya ako sa lalong madaling panahon kung mas mabilis siyang mag-improve. Mapaglarong humajijek si Sheila at sinabing, Diane, paano naman kita maabutan ngayon? Bakit hindi mo ako hintayin, kumapit ka lang at hintayin mo akong maabutan. Sa wakas, tumingin si Severin kay Elsa, tumango, nagbigay ng kanyang pagsang-ayon, at sinabing, Level 4 Warrior Emperor, magandang trabaho. Salamat, Master. Tumawa si Elsa at sumagot, Master, sobrang humahanga talaga ako sa iyo at sa iyong mga asawa. Lahat kayo ay nakakakita sa antas at ranggo ng iba ng napakadali. Noong isang araw lang nang gumawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Nasabi agad ni Sheila. Nadama kong hiyubot-hubad ako sa harap ninyong lahat na para bang wala akong pake sa akin. Ginawa ni Elsa ang pahayag na iyon nang hindi pinag-iisipan at inosenteng ginamit ang pagkakatulad na iyon. Gayunpaman, hindi papalampasin ni Sheila ang pagkakataong ito nang hindi siya tinutokso. Kaya, tumawa siya habang tinatakpan ang kanyang bibig at sinabing, Talaga. Kung talagang hiyubot-hubad ka, dapat ay sobrang kiligin ng isang tao. Kung may nakakita sa iyo na hiyubot-hubad, baka matuwa siya ng sobra at baka damyugo ang ilong. Pinandilatan ni Severin si Sheila nang marinig ito at seryosong sabi, Ano ang pinagsasabi mo, Sheila? Hindi kailanman nangyari sa akin na titigang hiyubot-hubad kayong tatlo. Ang tingin mo ba sa akin ay isang lalaking walang pagpipigil sa sarili? Pilyong pagpapatuloy ni Sheila. Paano magiging pareho iyon? Nasanay ka nang makita kaming nakahubad. Siyempre, wala kang masyadong magiging reaksyon iyon. Gayunpaman, hindi rin masasabi kay Elsa. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag nakita mo siyang hiyubot-hubad sa unang pagkakataon? Bahagyang huminto at may naisip si Sheila. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung ano talaga ang mangyayari? Pakiramdam ni Severin ay hindi makapaniwala sa narinig. Walang hangganan si Sheila sa kanyang kalokohan. Mabilis niyang sinulyapan si Elsa para masiguradong hindi siya masasaktan. Elsa, huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya. Mahilig siyang magbiro at hindi niya talaga sinasadya ang sinabi niya. Nakita si Elsa na namumula ang buong mukha at nahihiya. Hindi napigilan ni Sheila nang marinig ang sinabi ni Severin. Nagpatuloy siya sa pagbibiro. Siyempre nagbibiro ako. O iniisip mo talaga kung mangyayari to? Jeez, parang may gustong kang makita. Hindi napigilan ni Diane at Sofia ang tumawa kaya sumakit ang kanilang tiyan. Samantalang si Severin ay hindi talaga alam kung paano magre-react. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Si Larry. Kinuha ni Severin ang phone niya at tinignan kung sino ang tumatawag sa kanya. Natuwa siya at nagtaka, tumatawag kaya siya para sabihin sa akin ang tungkol sa Lepus Hall o Simi Hall.
Walang saysay na hulaan ang dahilan kung bakit siya tumatawag ngayon. Bakit hindi mo sagutin ang tawag at tanungin siya? Napangiti si Dayan. Masasabi niyang tuwang-tuwa at kinakabahan si Severin. At muli, walang malaking problema sa paghahanap para sa 10 bulwagan. Gayunpaman, napakatagal upang mahanap ang natitirang 2 bulwagan. Isang hakbang na lang ang natitira upang matagumpay na maangkin ang misyon. Kaya, ito ang pinaka-nakakapanghina at matinding sandali. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag ay nagtanong siya. Larry, kumusta na? May balita ka ba tungkol sa Lepus Hall o Simia Hall para sa akin? Sagot ni Larry. Supreme Leader, nahanap na namin ang Lepus Hall at ipinaliwanag sa kanila ang lahat. Ngayon nandito na sila sa South Link City at inayos na namin ang lahat para sa kanila. Hahaha. Ang galing. Tumawa ng malakas si Severin. Habang iniisip niya, nagtanong siya. Oh, maayos ba ang lahat? Ano ang natamong tagumpay ng Hallmaster ng Lepus Hall? Sagot ni Larry. Ito ay maayos, ngunit ang natamong tagumpay ng Hallmasters ay medyo mababa, ito ay nasa level 6 Warrior King lamang. Ngunit mayroon pa tayong 3 buwan, di ba? Hindi ito magiging isang malaking isyu. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan siya ng 2 alchemical pills. Nakaramdam ng saya, sabi ni Severin. Level 6 Warrior King. Iyan ay hindi masyadong masama. Hindi ko kailangan ng 3 buwan. 20 araw lang ang kailangan niya para umunlad sa level 9 Warrior King. Pagkatapos ng ilang paghinto, sinabi ni Larry. Nako, mayroon kaming impormasyon tungkol sa Simia Hall, ngunit naghahanap kami ng higit pa. Huwag mag-alala. Sila ay buhay pa at ang impormasyon ay nagpapatunay na sila ay lumitaw sa isang lungsod noon. Ngayon ang ating mga tao ay naghahanap pa ng karagdagang impormasyon. Sa tingin ko ay makakarinig ka ng magandang balita mula sa akin sa lalong madaling panahon. Magaling. Magaling. Sa wakas, nagawang paginhawahin ni Severin ang kanyang nag-aalalang kaluluwa. Pagkababa niya ng tawag ay huminga siya ng malalim. Mga babae. Natagpuan ni Larry ang Lepus Hall at tinulungan niya silang lumipat sa South Link City. Ang Hallmaster ay isang level 6 Warrior King kaya kailangan niyang makahabol. Para naman sa Simia Hall, maaari tayong makatanggap ng higit pang balita sa lalong madaling panahon. Napaisip si Sofia at nagtanong. Kung gayon oras na ba para bumalik tayo? Tumanggaw si Severin. Oo, aalis tayo 3 araw mula ngayon. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Tumingin si Sofia kay Burke at masama ang pakiramdam nang iwan siya. Tatay, aalis na kami. Pakiusap-ingatan mo ang iyong sarili. Tumanggaw si Burke. Palam. Alam kong hindi kita kayang manatili sa tabi ko habang buhay. Masaya ako na mapapangasawa mo si Severin. Siya ay isang mabuting tao. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Ang gusto ko lang makita ay mabuhay kang masaya. Iyon lang ang hinihiling ko. Pinitik ni Severin ang kanyang kamay, naglabas ng isang bote ng porselana, at ipinasa kay Burke. Biyenan, inihanda ko ang Reg Along ito para sa iyo. Pakisuyong tingnan lamang ito pagkatapos naming umalis. Hahaha. Sige. Tinanggap ni Burke ang bote at tumawa ng malakas. Maya-maya, inilabas ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at pinalaki ito. Matapos tumalon ang lahat sa espada, nakontrol niya ang espada at mabilis na lumipad palayo. Ah, binigyan mo ba ang tatay ko ng mas maraming third-grade alchemical pills? Bakit mo siya binibigyan pa? Hindi pa ba sapat ang ibinigay mo sa kanya dati? Nakangiting tanong ni Sofia. Sa kabila ng mga sinabi nito, nasiyahan talaga siya kay Severin. Nakangiting sabi ni Severin. Oo, binigyan ko siya ng mas maraming alchemical pills. Bilang pinuno ng sekta, kailangan niya ng maraming alchemical pill para matiyak ang matatag na pag-unlad at hinaharap ng sekta. Mr. Burke, magaling ang iyong manugang. Naghanda pa siya ng mas maraming alchemical pills para sa iyo bago siya umalis. Dahan-daang sabi ni Jinlock habang nakatingin sa direksyon kung saan lumipad si Severin. Tumanggaw si Burke at nakaramdam ng pag-iisip. Maya-maya, binuksan niya ang bote ng porselana para tingnan.
Inaasahan niyang makakakita pa siya ng mga third grade na alchemical pills dito. Gayunpaman, laking gulat niya nang tumingin siya sa loob. Napakakaiba. Palagi niyang sinusorpresa ang mga tao. Sabi ni Burke habang pinipigilan ang sobrang saya niyang emosyon. Sorpresa. Marami na naman ba siyang binigay sa'yo? Magkano? 100 o 200? Nagtataka na tanong ni Jinlook. Hindi. 10 lang. Ngumiti si Burke. 10 lang. Kasasabi ko lang kung gaano siya ka mapagbigay. Bakit nagulat ka kahit 10 lang alchemical pills ang binigay niya sa'yo? Ngumiti ng mapait si Jinlook. Pinasa ni Burke ang bote at sinabing, tingnan mo ang iyong sarili. Kumunot ang noo ni Jinlook, tumingin sa loob, at napabuntong hininga. Oh my God! Oh my God! Hindi ba ang mga 4th grade low-rank alchemical pills? Isa na ba siyang 4th grade low-rank alchemist ngayon? Iniligpit ni Burke ang bote at sinabing, nangako siya na bibigyan niya ako ng 4th grade alchemical pills kapag naging 4th grade low-rank alchemist siya. Akala ko aabutin siya kahit 2 hanggang 3 taon. Kalokohan, wala pang 1 buwan ang ginawa niya. Dito niya tinupad ang pangako niya bago siya umalis. Hahaha. Masyadong importante ang mga tabletang ito sa atin na isa ng saint. Talagang puno siya ng mga sorpresa. May 4th grade low-rank alchemical pills. Sa palagay ko, wala sa 2nd tier o 3rd tier sects ang may 4th grade low-rank na alchemist. Natatarantang sabi ni Jinlook. Samantala, si Severin at ang grupo ay nakatayo sa lumilipad na espada, mabilis na lumilipad pabalik sa South Link City. Kinabukasan, nakarating sila sa South Link City at umuwi. Nakabalik na kami sa wakas. Magpahinga kayong lahat. Makikipagkita tayo bukas sa Hallmaster ng Lepus Hall. Nang makitang gabi na, sinabihan ni Severin ang mga babae na magpahinga. Sinabihan ko sina tatay at nanay na maghanda ng hapunan para sa atin. Hinihintay na nila tayo ngayon. Tara na at kumain na tayo. Ngumiti si Dayan at naglakad papunta sa villa. Sa sala, naghihintay sa kanila sina Maurice, Judith, at ang mga Shanahan. Dayan. Severin. Nakabalik na kayo sa wakas. Matagal na kayong wala. Nakita sila ni Megan at sinalubong sila ng pagtayo. Napangiti si Dayan. Hindi masyadong madalas umuwi si Sofia kaya syempre, kailangan naming magtagal doon. Kung hindi kami nakatanggap ng balita tungkol sa Lepus Hall, wala kaming planong bumalik ngayon. Halika na, nakahanda na ang hapunan. Kumain ka muna habang mainit pa. Nakangiting sinalubong siya nina William at Felicia. Nang matapos si Severin sa kanyang hapunan ay bumalik na siya sa kanyang kwarto para mag-shower. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kwarto ni Dayan. Nang makita ni Dayan si Severin na nakatayo sa labas ng kwarto niya, nilaybot niya ang paningin sa kanya at isinara ang pinto pagkapasok ni Severin. Hindi ka ba nagsasawa sa paglalakbay nitong nakaraang 2 araw? Seryoso ka pa bang iniisip iyon ngayong gabi? Ngumiti si Severin. Oo naman. Namiss kita ng sobra kasi matagal na akong hindi nakakatulog sa'yo. Humakbang siya pasulong at pinulupot ang kanyang mga kamay sa perpektong katawan ni Dayan mula sa likuran. Habang nilalanghap niya ang mahinang halimuyak mula sa katawan ni Dayan, nakuha ang pagnanais na yakapin at yakapin si Dayan ng mas malakas. Ikaw ay tiyak na isang masigla at masiglang tao. Pag-angkin ni Dayan matapos maramdaman ang pagbabago sa katawan ni Severin. Namula siya at tumalikod. Napatingin si Severin sa mapupulang labi ni Dayan at hindi na napigil ang halikan si Dayan. Lumipas ang oras, at unti-unting naging mainit at romantiko ang ambience ng kwarto. Nang magising si Dayan kinaumagahan, mahimbing pa rin ang tulog ni Severin. Pinagmasdan niya si Severin at ngumiti ng matamis. Sa oras na magising si Severin, 9:00 na ng umaga. Bumaba siya at nakita niya sina Sheila, Sofia, at ang iba pa na nagtuturo ng mga diskarte sa pakikipaglaban ni Celine sa hardin. Nakita ni Celine si Severin at masayang tumakbo. Tatay. Tatay. Hindi ako nagpatinamad noong wala ka sa bahay. Sabi ni Lily at ng iba pa, marami akong pinagbuti. Kagabi, sa pag-uwi ni Severin, hindi na niya pinansin ang entamong tagumpay ni Celine. Ngayong sinabi sa kanya ni Celine,
Nabigla siya nang matuklasan ang kasalukuyang natamo ni Celine. Hindi masama. Level 1 Warrior King ka na ngayon. Hahaha. Celine, isa itong malaking sorpresa. Napangiti si Severin. 3 buwan pa bago ang ika-6 na kaarawan ni Celine, ngunit isa na siyang level 1 Warrior King. Tiyak, ang kanyang talento ay katangi tangi. Supreme Leader, nandito na kami. Biglang may masayang tawa na nagmumula sa pinto. Tulad ng nangyari, dumating na si Larry at ang iba pa. Magandang araw, Supreme Leader. Ang pangalan ko ay Fiona Dudley at ako ang Hall Master ng Lepus Hall. Nagpakilala si Fiona. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Severin, at talagang kinakabahan siya. Walang pag-aalinlangan, lumuhad siya kasama ang mga elder ng Lepus Hall na sumama sa kanya. Magandang araw, Supreme Leader. Bumati ang mga elder ng Lepus Hall habang nakaluhod. Mabilis na hiniling ni Severin na tumayo sila at sinabing, nasa iisang team na tayo ngayon kaya hindi mo na kailangang lumuhad sa akin. Napangiti si Rachel. Tama si Supreme Leader. Huwag masyadong mahigpit. Napakabait ng Supreme Leader. Si Fiona ay 23 taong gulang lamang, ang pinakabatang Hall Master. Napangiti siya ng nakakahiya. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon kaya kinakabahan talaga akong makilala ang Supreme Leader sa unang pagkakataon. Bago kami lumipat dito, kami ay naninirahan sa isang maliit na bayan. Naaliw si Severin. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin pagkatapos. Sinabi ba nila sa iyo na pupunta tayo sa Mount Hermione? Tumanggaw si Fiona. Oo, sabi nila sa akin pero hindi pa umabot sa kinakailangang antas ang natamong tagumpay ko. Ngumiti si Severin, binawi ang kamay, at kumuha ng 2 second grade high rank alchemical pills. Madali lang yan. Ang 2 alchemical na tabletang ito ay dapat gawin ang trabaho. Halika hanapin mo ako kapag naging level 9 Warrior King ka na at ganap mong kontrolado ang kapangyarihan. Bibigyan kita ng isa pang alchemical pill para tulungan kang umunlad sa Warrior Emperor. Salamat, Supreme Leader. Tinanggap ni Fiona ang alchemical pills at mukhang tuwang-tuwa. Dati, napapanaginipan lang niya ang mga alchemical na tabletang ito, at ngayon ay binigay na talaga ni Severin ang 2. Halos lumuwa ang mga mata ng elder ng Lepus Hall, nakatingin sa mga alchemical na table task. Ngumiti si Severin at kumuha pa ng second grade medium rank alchemical pills. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay para ipamahagi ang 2 alchemical na table task sa bawat elder. Dahil mas mababa ang nakuha ninyong mga lalaki, ang mga second grade medium rank na alchemical na table task na ito ay sapat na upang makatulong sa pag-unlad. 2 tableta para sa bawat tao. Magsanay ng mabuti upang mapagbuti mo ang iyong pagkamit. Maraming salamat, Supreme Leader. Tuwang-tuwa sila at nasasabik na ang kanilang mga mata ay naging pula at puno ng tubig. Ang ilan sa kanila ay halos maluha sa pag-iisip kung gaano kahanga-hanga at mapagbigay ang kanilang Supreme Leader. Nick, Yaidel, Yuka, Nancy, at Bowen, dahil level 1 Warrior Emperors na kayo ngayon, dapat makatulong ang 3rd grade low rank alchemical pill na ito sa natitirang bahagi ng pag-unlad. Tumingin si Severin sa kanila at winigayway ang kanyang kamay para kumuha ng mga alchemical pills para sa mga taong iyon. Nakangiti silang nagkatinginan at nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Larry, Gracie, Zoheb, kayong 3 ay level 2 Warrior Emperor at si Rachel ay isang level 3 Warrior Emperor. Kaya, bibigyan ko kayo ng 4 na 3rd grade medium rank na alchemical pills. Sana ay pagbutihin pa ninyo. Sabi ni Severin sabay kuha ng kanya-kanyang alchemical pills at binigay doon sa 4 na tao. Hahaha. Salamat, Supreme Leader. Hindi ko masabi kung ilang beses ko nang sinabing salamat sa pagbibigay mo sa akin ng mga alchemical na pills na ito. Humalaklak si Larry. Ngumiti pabalik si Severin at sinabing, walang anuman. Wala akong pakialam kung hindi ka magpasalamat. Nakakapagod talagang magpasalamat sa lahat ng oras. Kaya wag ka nang mag-abala sa hinaharap. Hindi ako magagalit. Hahaha. Napangiti si Fiona matapos marinig iyon. Matiyagang naghihintay si Luke sa isang tabi, at naisip niyang oras na para sabihin niya ang isang bagay. Supreme Leader,
Paano ako? Nakalimutan mo na ba ako? Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay, at lumipad ang isang third-grade high-rank alchemical peel, na lumipad sa harap ni Locke. Isa ka ng level 6 warrior emperor kaya dapat mong gamitin itong third-grade high-rank alchemical peel. Hahaha. Salamat. Di bale. Siguradong pagod ka nang marinig kaming magpasalamat. Magpapasalamat na sana si Locke, pero nung sasabihin niya, tumigil siya at tumawa. Sige. Ngayong may mga bagong miyembro na tayo ng team, oras na para magdiwang tulad ng dati. Mag-book ng restaurant para ngayong gabi at ipagdiriwang natin ang masayang sandali na ito. Nakangiti si Severin habang nakatingin kay Fiona. Isang malugod na hapunan para salubungin si Fiona. Hindi na kailangan. Nahihiyang sabi ni Fiona. Ang kanyang bata at sariwang mukha ay namula ng husto. Nang makuha na ng lahat ang kanilang mga alchemical na table task, tiningnan sila ni Severin at naglabas ng higit pang mga bote. Sa bawat bote, mayroong 100 alchemical pills. Para sa mga miyembro ng hall. Ang ilan sa mga ito ay second grade medium rank o high rank. Sa tingin ko ito ang mga alchemical pills na pinakaangkop para sa kanila sa sandaling ito. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 100 second grade medium rank at 100 second grade high rank alchemical pills. Hindi pwede. Mayroong 11 bulwagan. 200 alchemical pills para sa bawat hall ay nangangahulugan na naghanda ka ng 22 alchemical pills. Iyan ay sobra-sobra. Gulat na bulalas ni Mick, matagal na nakabuka ang bibig, at halos malaglag ang panga sa sahig. Pero mas ikinagulat nila ang sumunod na sinabi ni Severin. Nakangiting sabi niya. Marami rin akong 3rd grade at 4th grade alchemical pills. Gayunpaman, ang pagkamit ng mga miyembrong iyon ay masyadong mababa at ang mga alchemical pills na iyon ay hindi angkop para sa kanila. Gayunpaman, ang mga alchemical pills na iyon ay higit pa sa sapat upang gawing pinakamatibay na organisasyon ang Dracodeus Temple. Oh my God! Tama ba ang narinig ko sa sarili ko? Mayroon ka ring 4th grade low-rank alchemical pills. Ibig sabihin ba niyan isa kang 4th grade low-rank alchemist ngayon? Gaano kagaling iyon? Sa pagkakataong iyon, gulat na gulat si Fiona. Bago siya dumating sa South Link City, sinabi sa kanya ng iba pang hallmasters na ang kanilang supreme leader ay napakahusay na walang sino man ang maihahambing sa kanya. Parang hindi makatotohanan sa kanya sa oras na iyon. Ngayong nakilala niya ito, napagtanto niyang hindi lubos na naglalarawan sa kanilang sinabi kung gaano kabaliw si Severin. Supreme Leader, napakagaling mo. Hindi namin inakala na mayroon kang isa pang tagumpay ng napakabilis, tulad ng bilis ng isang rocket. Pati si Rachel, natigilan. Bigla niyang naramdaman na hindi siya sapat para makasama si Severin. Iniisip na palihim lang niya itong hahangaan. Sabi ni Nancy. Natatakot akong malaglag ang panga ng tiyuhin mo sa sahig kapag nalaman niya kung gaano kagaling sa alchemy. Ngumiti ng mapait si Severin. Kung gayon, kailangan ninyong bilisan at hanapin ang Simia Hall sa lalong madaling panahon. 2 buwan na lang ang natitira bago ang takdang petsa. Ngunit mayroon na lamang tayong higit sa 1 buwan dahil sinabi niya sa akin na umalis ng mas maaga upang maabot ko ang Mount Hermione bago ang 15 ng Agosto. Kumunat ang noo ni Mick. Kailangang nandoon na tayo bago ang 15 ng Agosto. Sinabi ba niya kung bakit? Walang ibig sabihin si Mick nang itanong niya iyon. Gayunpaman, nag-isip ng malalim si Severin bago sinagot ang tanong. Sa totoo lang, nagtataka rin ako kung bakit. Hindi lang isang beses niya sinabi kundi maraming beses. Sinabi pa niya kung nabigo akong mahanap ang bawat isa sa inyo o ang ilan sa inyo ay hindi pa level 9 Warrior King, kailangan ko pa ring nasa Mount Hermione bago ang 15 ng Agosto. Sigurado akong may dahilan sa likod nito. Pero alam kong malalaman mo kung ano ang dahilan kapag nandoon ka sa 15 ng Agosto. Sabi ni Diane pagkatapos mag-isip. Hindi mapakali si Severin na mag-isip patungkol dito. Nagkibit balikat siya at sinabing, Rachel, mangyaring ay book ang restaurant para salubungin natin ang Lepus Hall. Ngayon na lang natin ang Simia Hall na hindi natagpuan. Sana ay naabot na ng Hallmaster ang requirement attainment nang matagpuan natin siya at hindi lamang isang Profound Master.
Napangiti ng mapait si Larry matapos marinig iyon. Sa kabutihang palad, ako ang una mong nahanap. O hinding-hindi ko maaabot ang kinakailangan kahit na ibinigay mo sa akin ang lahat ng mga alchemical na table task na iyon upang matulungan ako. Ngumiti din si Mick. Tama ka dyan. Mababa lang talaga ang attainment ko noong nahanap mo kami. Buti na lang, isa kami sa pinakamaagang taong nahanap mo kaya nagkaroon kami ng maraming oras para pagbutihin pa namin ang aming attainment. Kung hindi, wala akong ideya kung paano namin matutugunan ang requirement sa ganoong kaikling panahon. Sige. Maaari ka nang umalis. Magkita-kita tayong lahat mamayang 7 ng gabi. Rachel, tandaan na ibahagi ang lokasyon ng restaurant sa lahat kapag nakapag-book ka na. Sabi ni Severin habang winawagayway ang kamay. Napangiti si Rachel. Ano sa tingin mo ang Rising Dragon Restaurant? Kakabukas lang nila at isang restaurant na may 5-star review. Narinig kong naghahain sila ng napakasarap na pagkain. Kanina pa namin ito pinag-uusapan at balak naming subukan isang araw. Bakit hindi na lang tayo pumunta dito ngayong gabi? Nakangiting tumango si Severin. Okay. Pagkatapos ay magkita tayo sa Rising Dragon Restaurant sa alas 7 ng gabi ngayong gabi. Pagkatapos nito, umalis ang lahat ng mga hallmasters at ang mga matatanda ng Lepus Hall sa lugar ni Severin. Sa halip na bumalik sa kanyang tirahan, pumunta si Rachel sa Rising Dragon Restaurant ng mag-isa. Maya-maya, dumating siya at hinanap ang manager ng restaurant na si Eroy. Gusto ko ang pinakamaganda. Hahaha. Pasensya na, kagandahan, pero ngayon ko lang na-book ang room. Hahaha. Maya-maya lang, isang rich kid na naka-formal suit ang lumapit na nakangiti at ipinagmamalaki ang sarili kay Rachel. Papalabas na siya pagkatapos mag-book ng kwarto para maghapunan ng gabing iyon. Walang inaasahang makakita ng ganoon kagandang babae na nakikipag-usap sa manager ng restaurant, kaya ang swerte niya talaga. Tumingin sa likod si Rachel at kumunat ang noo. Pwede bang hayaan mo akong magkaroon ng kwartong iyon? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko lahat ng gastos mo ngayong gabi. Ang mayaman na bata ay mula sa kalapit na lungsod. Nandito siya para sa isang bakasyon at hindi alam kung sino si Rachel. Ang alam lang niya ngayon ay kung gaano kaganda ang hitsura ni Rachel. Wala siyang nakitang kapintasan, at natulala siya sa kagandahan nito. Matapos matigilan ng ilang segundo, ngumiti siya at sinabing, "Ganda. Madali lang yan. Ang kailangan mo lang gawin ay maglaan ng oras sa akin. Mas makikilala natin ang isa't isa sa pamamagitan ng page enjoy sa oras na magkasama tayo sa isang hotel room. Ang dali lang, di ba? Hahaha." Nakapagtataka, walang ibang kakilala si Rachel na nangahas na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan sa Southlink City. Hinawakan niya ng matagal ang mukha niya at sinabing, "Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? May ideya ka ba na inilagay mo ang iyong sarili sa malaking panganib sa pagsasabi ng mga bagay na iyon sa akin?" "Oh, talaga. Ako si Tommy mula sa isang first-tier upper-class na pamilya ni Kenseth. Sabihin mo sa akin, dapat ba akong matakot sa iyo?" Ngumisi si Tommy. Sa katunayan, siya ay isang maton sa Kenseth kung saan maaari niyang gawin ang anumang bagay at magkaroon ng anumang bagay na gusto niya nang walang anumang epekto. Walang sino man ang nagbanta sa kanya tulad ng ginawa ni Rachel. Kaya naman, hindi siya natakot kay Rachel. Ako si Rachel at hindi ako natatakot kahit kanino. Wala akong pakialam kung ikaw ay mula sa isang first-tier upper-class na pamilya o kahit na mayor. Bubugbugin kita kapag dinalit mo ako. Ngumisi si Rachel. Hindi mahalaga kung ang taong ito ay tumanggi na ibigay ang silid sa kanya. Sa karamihan, maaari niyang i-book ang iba pang mga kwarto. Gayunpaman, hindi niya matitiis na binyo-bully o ipinagmamalaki ng halimaw na ito. Ano ang sinabi mong pangalan mo? Rachel. Ang hallmaster, Rachel. Nang malaman ni Eroy na ang pinagkakaguluhan ni Tommy ay si Rachel, nag-react siya ng nakakagulat. Tumango si Rachel at hindi na nagsalita pa. Gulat na gulat si Eroy. Sa kanya hinintay si Rachel saglit at hinayla si Tommy sa gilid. "Mr. Tommy, iminumungkahi ko na hayaan mong ibigay ang silid na iyon sa kanya. Alam mo bang papatayin kanya ng isang sampal sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya sa ganoong paraan?
At ang iyong mga magulang ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano o maghayganti para sa iyo kung pinatay ka niya. Natatakot ako na kailangan nilang lumuhad sa harap niya kapag nalaman nila kung sino siya. Pinunasan ni Eroy ang pawis sa noo at may takot na sinabi. Sa totoo lang, alam ni Tommy na dapat mas nauunawaan ni Eroy ang sitwasyon sa South Link City kaysa sa kanya dahil kinuha siya para maging restaurant manager ng isang 5-star restaurant. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Ano ang pakikitungo sa kanya? Siya ang hallmaster ng Serpent Hall. Mayroong 11 bulwagan na dapat nating ingatan at ang mga bulwagan na iyon ay ipinangalan sa 12 zodiac signs. Isa na rito ang Serpent Hall. Ang pinakamahalaga, ang mga bulwagan na ito ay nasa ilalim ng gobernador ng South County. Narinig kong tinitipon niya ang lahat ng 12 bulwagan. Ang 12 bulwagan na ito ay nasa ilalim ng isang organisasyong tinatawag na Dracodeus Temple. Sa ngayon, 11 bulwagan lang pero halos 70,000 tao na. Ang mga taong iyon ay lubos na sinanay at bihasang mga mandirigman na may matataas na tagumpay. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Pero narinig ko lahat ng hallmasters nila ay mga warrior emperors. Nang matapos magsalita si Eroy ay puno na naman ng pawis ang kanyang noo. Pinunasan niya ang mga ito at palihim na tumingin kay Rachel. Ang aking amo ay tahasang nagbigay ng tagubilin na hindi kami pinapayagang saktan ang sinuman sa mga miyembro ng Dracodeus Temple na pumupunta rito. Kailangan naming mag-alok ng pinakamahusay. Magagamit ang serbisyo. Ito ay nakakatakot. Napalunok ng takot si Tommy. Kung mayroon ng 11 bulwagan, nangangahulugan iyon na mayroong hindi bababa sa 11 warrior emperor sa South Link City. Ang eksaktong parehong yugto ng paggamit ng mga commander ng Dracodem. Nang napagtanto ito ni Tommy, nagsimula siyang pawisan, tulad ni Eroy. Eroy, salamat sa pagpapaalala. Hindi ko maisip kung ano ang ginawa ko sa kanya. Ibig kong sabihin, baka sinampal niya ako at patayin. Mamatay na sana ako sa wala. Kung hindi alam ng magulang ko kung ano ang pinasok ko sa kanila at nagdesisyong maghayganti para sa akin, ako ang magiging dahilan ng pagkamatay nila. Ang lakas ng tibok ng puso niya dahil natakot siya sa mga sinabi niya kay Rachel kanina.